Pinakamalas sa kusina. Huwag mo itong gawin kung ayaw mong malasing. Ang ating tahanan ay mayroong tatlong wealth area o ibig sabihin tatlong sektor na maaaring pagmulan ng ating mga wealth. Ang unang-una ay ang north sector, ang pangalawa ay ang southeast area at ang ating mga kusina. Ang ating mga kusina, dito natin inihahanda ang ating mga pagkain na ating ipinapakain sa ating pamilya at sa ating mga sarili. Kapag ang kusina ninyo ay mayroong mga malas na bagay, hirap po kayo sa pag-iipon at gaano man kalaki ang perang inyong nahahawakan, mabilis itong nauubos. Hindi umaabot ng taon. Bumibilang lamang ng araw o buwan, ito ay nauubos na parang bula. Malaki po ang kinalaman ng ating mga kusina kung bakit hindi ninyo napapanatili ang yaman o ang pera na meron kayo. At hindi lang ito tungkol sa yaman. Ang pagkakaroon ng kaguluhan sa pamilya, ang pag-aaway-away, dahil din po yan sa malas sa kusina o mga bagay na malas sa kusina. At ang pagkakaroon ng sakit. Meron pong mga membro ng pamilya na maaaring magkasakit kapag ang ating mga kusina ay mayroong mga malas na bagay. Hindi lang po pera ang nagiging problema, lahat po ng kamalasan ay isa-isang dinadanas ng isang pamilya na mayroong malas sa kusina. Ang bidyong ito ay tatalakay po sa kung ano ang mga malas sa kusina at ano nga ba ang cure na pwede ninyong gawin kung ganito ang inyong kusina. Kung nagnanais po kayo na guminhawa ang buhay ninyo, nais ninyong magkaroon ng maraming pera, kinakailangan po tingnan natin ang ating tahanan dahil kung minsan nasa tahanan natin ang mga bagay na nagdudulot o humaharang kaya't hindi tayo nakakaranas ng yaman o kagaanan. Kapag naalis natin ito o nalagyan natin ito ng cure, mababago po ang ating pamumuhay. Kapag ang kusina at banyo ay iisa ang dingding, o di naman kaya ang kusina at banyo ay magkadikit, magkatabi, nagkakaroon po yan ng clash of elements. Ang ating mga banyo ay meron pong yin water yan. At ang ating kusina naman ay mayroong fire energy. Ito po ay nagmumula sa ating mga kalan. Kapag ganito po na magkatabi, nagkakaroon po ng clash of elements, pinapatay ng tubig ang apoy. Kapag ganito ang kusina ninyo sa inyong tahanan, madalas po kayong masasaid sa pera. Hirap po kayong mapanatili ang perang kinikita ninyo. Palagi pong kinakapos kapag ganyan ang inyong kusina at nagkakaroon pa po ng quarrel sa tahanan. Madalas na nagtatalo ang pamilya o nag-aaway-away kahit sa maliit na bagay lamang. Ganon din po, nagkakaroon pa ng mga sakit. Malaki po ang nagiging kamalasang naidudulot kapag ganito ang inyong kusina sa inyong tahanan. Upang ma-cure po ang ganitong forma ng kusina, kung maaari po ninyong iurong ang inyong kalan ng 3 feet mula po doon sa dingding na kung saan ay katabi ang banyo, iurong nyo po. At maglagay kayo ng halaman. Maglagay kayo ng maliit na halaman dyan sapagkat ang halaman na yan, hihigupin yan ang yin water o yin energy na mula sa banyo at palalakasin niya ang fire energy mula sa inyong kalan. So, matitigil na ang clash of elements dahil ang cure natin dyan ay wood elements. Hihigupin po ng halaman ang tubig na mula sa banyo
upang hindi na nito mapatay ang apoy at palalakasin ang apoy ng wood energy o yung halaman na inilagay ninyo. Kung sakali na hindi ninyo maiuurong ang inyong kalan, nakadikit talaga dahil wala ng space, pwede kayong gumamit ng picture frame na gawa sa wood. Pwede na pong yan ang gamitin ninyo kung hindi kasya ang halaman. Sunod na malas. Ang inyong refrigerator ay huwag ninyong itatabi sa inyong kalan. Nagkakaroon din po ng clash of elements. Ang ating mga refrigerator ay metal elements po at ang ating kalan ay fire elements. So para po maiwasan ang clash of energies, ilalayo nyo po ang inyong refrigerator. Ang ating refrigerator, ito po ay tinatawag na treasure chest. Isa rin po yan sa mga yaman sa loob ng kusina. Sapagkat diyan natin iniimbak ang ating mga pagkain. At kung nais ninyo na makaipon ng maraming pera o nais ninyong magkaroon ng yaman sa inyong tahanan o sa inyong buhay, tingnan ninyo ang inyong refrigerator. Ang lahat ng mga hindi na ninyo kakainin na matagal nang naandyan sa ref, alisin ninyo. Palitan ninyo ng mga bagong gulay. Ang lahat ng mga bawas na hindi na ninyo kakainin ay itapon na ninyo. Ang lahat ng mga nasira ay itapon na ninyo. Makikita ninyo ang paglago ng inyong wealth kapag ang inyong refrigerator ay hindi nakaklash sa kalan o ito ay malayo sa ating kalan at ang laman ng ating refrigerator ay inalis natin ang mga hindi na natin kakainin. Ang mga sira o yung mga napapanis na ay itatapon po ninyo at palitan ninyo ng mga bagong pagkain o bagong prutas. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon tayo ng wealth energy sa ating tahanan. Mapapansin ninyo na ang perang inyong kinikita ay hindi na kayo masasaid, bagkus ay meron pa kayong naiipon. Malas po ang mga refrigerator na masyadong nakadikit sa kalan. Kaya't pakaiwasan nyo po kung nais nyo pong maka-attract ng yaman. Ang mga kagamitan sa kusina tulad ng plato, mangkok, kaldero, kaserola, ay huwag ninyong itataob sa tuwing kayo ay tapos ng gumamit. Sapagkat magdudulot po ang mga nakataob na kaldero o mga nakataob na gamit sa kusina, ito po ay sumisimbolo ng emptiness o walang laman. Magsisimbolo po yan na tayo ay humihiling ng wala. Ang ibig sabihin, walang laman. O, ang ating mga wallet ay palaging walang laman, ganon din ang ating mga bank account. Yan po ay sumisimbolo ng walang laman. Baguhin po natin yan sapagkat malas po yan. Maaari natin punasan po kung nais nating patuyuin. Karamihan po sa mga tao, tinataob po nila dahil kanila itong pinapatuyo. Maaari pong itaob yan, ngunit mabilis lamang po. At kapag ito ay inyong itatabi na, huwag nyo pong itataob dahil magdudulot po yan ng kamalasan. Ganon din po ang mga chopping board na nakasabit sa kusina at mga kutsilyo na nakadisplay at nakasabit. Yan po ay nagdudulot ng cutting energy. Malas po yan. Itago nyo po ang inyong chopping board at ganon din po ang inyong kutsilyo. At susunod na pinakamalas, ang kutsilyo po at ang gunting ay huwag ninyong pagsasamahin sa isang lalagyan o sa isang drawer. Magdudulot po yan ng pagtatalo o quarrel ng nanay at ng anak. Palagi nyo pong makakaaway ang inyong mga anak na nasa tahanan ninyo kung ang gunting at kutsilyo ay magkatabi sa iisang lalagyan. Ihiwalay nyo po ang gunting at itago nyo naman sa ibang lalagyan ang kutsilyo. Huwag nyo pong pagsasama-samahin sapagkat maaari pong magdulot yan ng quarrel. Ang pag-aaral po natin sa ating mga astrolohiya
at pag-alam po natin sa mga malas at swerteng mga bagay ay maaari pong makatulong sa atin upang maibsan po ang mga nagdudulot ng kamalasan at tayo ay makaakit ng swerte sa ating buhay. Kung nagnanais po kayo ng yaman sa inyong buhay, kinakailangan nyo pong malaman ang mga ito upang maalis ninyo at magsisimulang makapasok sa inyong tahanan ang mga swerteng enerhiya at mapapakinabangan ninyo ang mga swerteng maa-attract ninyo sa inyong buhay. Kung mahilig po kayo sa ganitong video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang swerte sa buhay.